Praise God. Sa walang pagtatagal, tayo muna tayo mga kapatid at buksan natin ang ating mga Bible. Praise God dahil ito ang number one purpose natin bakit nandito tayo sa church. Praise God. Hallelujah. Makita natin ang salita ng Diyos in Matthew chapter 22 verse 14. Praise the Lord. Matthew chapter 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. Tama ba? For many are called, but few are chosen. Next, in Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Praise God. Let's bow our head and let's pray. Father God, in the name of Jesus, kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, at kami po, O Diyos, ay makikinig ng iyong salita at ang iyong lingkod, Lord, ay walang karapatan, Lord God, na magsalita sa pamamagitan ng aking emosyon, Panginoon, kundi kami po, Lord God, ay nagtitiwala at nananalig sa iyong salita, O Diyos. Hallelujah. Lord God, anoint your servant, God, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord God, na magsasalita ayon sa iyong kalooban. At Lord, tutugunin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Naniniwala ako, Diyos, na sa oras na ito, Diyos, hallelujah, bubusugin mo ang bawat isa sa amin, walang uuwi, Panginoon, na kulang, Lord God. Hallelujah, ang aming Lord God mai-experience sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos. Inaangkin namin ng tagumpay. In the name of Jesus we pray. Amen. Clap our hands to the Lord. God bless and please be seated. Everybody say praise the Lord. Praise God. At isang karangalan mga kapatid at ako ay makatayo sa inyong harapan sa pamamagitan ng iyong mahal na pastor. At sa palagay ko ay wala siya dito ngayon, ano? Praise God, at nandoon siya siguro ngayon sa Cavite. Pero ganun pa rin mga kapatid, dahil ako ang inatasan at mangaral sa salita ng Panginoon, gagawin natin to ayon sa kalooban ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At matagal ko nang dinidesire mga kapatid na makapag-church dito dahil nandito yung anak namin. At dito siya binubusog sa salita ng Panginoon. Dito din siya pinagpala. Body say amen. At ako'y nagagalak, kumbaga sa waray ako nalilipay. Marami pala kayo dito. At hindi lang marami, talagang mga matured na naglilingkod sa Panginoon. Hello? Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung karanasan namin sa Samar, iba dito sa Maynila. 2007 kami nag-start ng gawain sa Barangay Kamarbuan. Amen. At napakahirap yung kalagayan doon. Bahay lang yung sinisimbahan namin. At nasa gitna ng palayan. Praise God. Nasa gitna ng palayan, pagkatapos yung dinadaanan namin yung maliit na dike. Papunta sa tahanan nila Brother Peter, doon kami nagsisimba. Amen. At habang papunta kami doon, minsan yung iba nahuhulog sa dike. Pero okay lang. Masaya pa rin dahil yung puso namin ay nakadedicate sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nakakommit sa Panginoon, kahit mahirap yung kalagayan natin, magpapatuloy tayo kahit mahirap. Praise God. Hallelujah. At sa kapurihan ng ating Panginoon, binago yung kalagayan, imbis na nandoon sa gitna ng palayan, ngayon maganda na yung lugar. At siguro makikita nyo, praise God, dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya
maraming pagsubok, dinaanan namin, at yung pinakamasaklap na pagsubok, yung isang member sa church, na siya ang supportive sa church, siya pa ang ginamit ng Panginoon upang subukin ako. Praise God. Pagsalitaan ka ng hindi magaganda, amen. Pagkatapos, sasabihin na, pwede ka na, pastor, umalis. Amen. Pwede ka na, kumbaga sa atin pa, hindi ka na namin kailangan. Praise God. Pero alam nyo, isa mang salita, hindi ko sinagot yung salita na yan. Praise God, pinasalamatan ko lang ang Panginoon. Amen. At nag-pray ko lang sa Panginoon. Hallelujah. At nakonsensya sa kanyang sinabi, praise God. Hindi naman humingi sa akin ng tawad, pero yung mga may nagpapahiwatig na parang nagsisisi siya sa kanyang ginawa, praise God. Pero alam nyo, kapag ang isang mananampalataya ay nagsalita ng hindi magaganda sa lingkod ng Panginoon, alam nyo kung anong kahinatnan. Alam nyo yun, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kahit may, alam natin na may failure yung leader, pero hindi pa rin kailangan na harap-harapan pagsalitaan dahil alam na natin kung anong sinasabi sa salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At nakakaawa, mga kapatid, dahil mula nang magsalita siya, doon nag-umpisa na naghirap yung buhay. Amen. Praise God. At salamat sa Panginoon at talagang napakabuti ang Diyos at hanggang ngayon pinalalago ang gawain ng Diyos at higit sa lahat, tinataas namin ang Panginoon, hindi kami makakarating dito kung hindi. Dahil sa Diyos, ginamit ang aming anak. Amen. Mag-attend lang sa celebration. Praise God. Sabi kanina, sabi ni Mrs. na ewan ko kung kailan kami makakabalik uli. Isang kapatid ang sabi, susunod pagbalik niyo, kasal. Praise God. Diba? So, ako'y napapasalamat sa Panginoon sa kapanahunan na yun, mga kapatid. Amen. So, maraming salamat sa Diyos at ginamit ng Panginoon ang aming mahal na anak na talagang napakasipag kahit maraming mga paghihirap, patuloy pa rin, mga kapatid, at itong ang sikreto naming mag-asawa, mga kapatid, yung ginagawa namin na hanggang ngayon hindi namin pinawala-wala yun. Praise God. Yung ginagawa namin, hating gabi, nagpipray kami. Palaging binaback up namin siya sa prayer. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko kay Mrs. kagabi, pumunta ako sa gilid. Nandoon kami sa mall. Praise God. Sabi ko, Ma, siguro ngayon dudublihin ko pa yung prayer ko sa kanya. Praise God. Dahil lahat nagawa niya para sa akin. Lahat binibili niya. Siguro, ewan ko lang kung siguro magre-reklamo siya. Akin na ginastos ko kay Papa. Praise God. Hallelujah. Pero ang nararamdaman ko, yung talagang kagalakan ng puso ko, mga kapatid, dahil kapag tayo naglilingkod sa Diyos ng totoo o hindi natin pinapansin yung mga bagay na yan, anumang laking ginagastos natin, dahil alam natin sobra-sobra yung pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng aming anak, Pa, ipag-pray niyo na sa taong ito, naniniwala ako na ibibigay din ng Panginoon. Sabi niya, makuha din niya yung 2 million salary monthly. Praise God. Yun ang pinagpipray niya. At talagang igagrant yun ng Panginoon dahil nagli-level up yun. Praise God. Kaya sinusubok yung pananampalataya natin. Everybody say amen. Ay yung GCAM Church, binaback up siya sa prayer at naniniwala ko na ang SOP Church
Amen. Magkapamilya tayo na nagpipray. Praise God. Dahil yung anak namin nandito, kung ano yung pagmamahal nyo sa anak namin, ganun din ang pagmamahal namin sa SOP Church. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, glory to God. At talagang lalampas na tayo sa oras. Amen. Hindi ko namamalayan na taas na pala yung oras. Praise God. Lahat ay magsabing praise the Lord. Naniniwala ko na sa oras na ito, lahat sa atin ay gustong pagpalain ang ating Panginoon. Everybody say amen. Praise God. At ang hindi lang pagpapalain, yung mga tao, mga kapatid, praise God, nasasabihin, amen. Tingnan ko nga yung preaching ni Pastor kung mabibless ako. Praise God, tingnan ko nga kung hindi ko pa yan napag-aralan yung ipipreach ni Pastor. Praise God. Hallelujah. At yung mga tao, yung mga mananampalataya, mga kapatid, na tinatawag na perfectionist spirit. Praise God. Hallelujah. Yung mga grammarian na sinasabi, tingnan ko nga yung English ni Pastor kung tama. Kapag hindi tama, hindi ako mabibless. Praise God, hallelujah. Pero yung mga mananampalataya, mga kapatid, anumang klase yung pronunciation ni Pastor, anuman yung sinasabi niya, wala, hindi yan, hallelujah, babaliwala yan dahil gusto niya pagpalain siya ng ating Panginoon. Anuman ang sasabihin, hallelujah, tatanggapin niya dahil ang lahat ng papuri ay para sa Diyos lamang. Clap of hands to the Lord. Hallelujah. Yung ang salita ng Panginoon na gustong sabihin at ipaabot sa oras na ito, mga kapatid, sinasabing, make yourselves available. Make yourselves available. Gawin mo ang iyong sarili na available, kumbaga sa winaray. Amen. Nakahanda. Handang magpagamit, mga kapatid. Praise God. Everybody say praise the Lord. Dahil sabi ng Bible, amen, for many are called, but few are chosen. Marami yung mga tinawag. Praise God. Hallelujah. Pero kunti lang yung pinili ng Diyos. Sino lang yung pinili? Yung available. Yung nakahanda. Lord, here I am. Everybody say praise the Lord. Napakarami ngayong mga tao sa mga panahong ito, amen, hallelujah, na ang gusto lang nila ang matutupad, hindi ang gusto ng Diyos. Clap our hands to the Lord, amen, hallelujah. Kaya kumakatok ang Diyos sa bawat mga puso ng mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. Make yourselves available. Kailangan na maging ready ang bawat isa. Lord, nakahanda kong magpagamit sa gawain mo, Panginoon. Lord, kahit busy ako, bibigyan ko ng pagkakataon na ipagamit yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang Panginoon ay hindi pumunta dito sa lupa, mga kapatid, para sa mga perfect. Amen? Ang Diyos ay pumunta dito sa lupa para sa mga makasalanan. Ganon din ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Walang tinatangi anumang klase, tayo'y makasalanan. Tayo maraming mga failure sa buhay. Amen. Ang Diyos ay nakahandang tumulong, iabot ang kaniyang kamay sa bawat isa sa atin at tayo'y palakasin muli sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Meaning of available, mga kapatid. Hallelujah. Able to be used. Nakahandang magpagamit. Pag sinabing available, nakahanda. Hindi sasabihin na, Lord, sa susunod na buwan na lang, Lord, sa sunod na taon na lang, Lord, kapag ako'y pinagpala na, Panginoon, yun na ang panahon na ako'y magpapagamit sa iyo. Hello? Lord, wag muna ngayon. Yes, available ako, Lord. Pero,
Wag muna ngayon, Panginoon, dahil marami pa akong hinihingi at Lord, yung prayer request ko, Lord, hindi pa dumarating. Hello? Praise God. Kumbaga sa waray, diri pa naabot ana akong ginpapangaro. Praise God. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mga kapatid, kailangan na ang sino mang tao ay hindi pwede magsabi na, Lord, ako ang masusunod. Hello? Praise God. So tingnan natin, mga kapatid, ang nangyari kay Samuel. Tingnan natin sa Old Testament. Praise God. Hallelujah. Hating gabi, mga kapatid, tinawag si Samuel. Samuel, well. Siyempre, umiiko dahil Diyos, di ba? Praise God. Nagising si Samuel, biglang takbo, punta kay Eli. Tinawag niyo po ako? Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Balik uli si Samuel sa kanyang higaan. Uli namang tinawag. Samuel, well. Gising, mga kapatid. Praise God, takbo naman. Tinawag niyo po ako at sa pangatlong bisis, mga kapatid, tinawag si Samuel at naramdaman ni Eli na ang Diyos ay tumatawag sa kanya. At sabi ni Eli, kapag tinawag ka pa ulit, sabihin mo, Lord, here I am. Magsalita ka sa akin. Sa pangatlong bisis, mga kapatid, praise God, hallelujah, nang magsalita muli ang Panginoon kay Samuel. Praise God, sinabi ni Samuel, here I am. Everybody say praise the Lord. Kaya ba nating sabihin sa Diyos, kapag ang Diyos ay magsalita sa bawat sa atin, sabihin ng Diyos na ikaw, brother, sister, ay gagamitin ko sa gawain ng Panginoon. Sasabihin mo, Lord, here I am. Kaya ba natin? Praise God. Hallelujah. Yan tayo sinusubok, mga kapatid, kung gaano ka-prepared ang ating mga puso sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Hating gabi, tinawag si Samuel. Tayo ay tatawagin ng Panginoon kahit anong kalagayan natin sa buhay. Everybody say amen. Kahit ikaw ay nasa gitna ng maraming problema, kahit ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, kahit ikaw ay nasa gitna ng anumang klaseng mga karamdaman sa buhay, praise God, tatawagin ka ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na sabihin mo na, Panginoon, pagalingin mo muna ako, Lord. Pagpalain mo muna ako, Panginoon. Diyan ako magre-response. Lord, magiging available lang ako, Panginoon, kapag tinugon mo yung aking pangangailangan. No. Hindi ganon. Praise God. Ang gusto ng Diyos, amen, na kung tinawag ka, kung ang Diyos ay kumatok sa puso mo, hindi ka mag-aalinlangan, kahit busy ka sa gawain, kahit ano ang kalagayan mo, magre-response ka, dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng hininga, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay, mga kapatid. Igagrant mo sa Panginoon, Lord, here am I, magpapagamit ako sa iyo, Panginoon. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, may purpose ang Diyos bakit tinawag tayo. Hello? Marami dito mga professional. Hello? Marami dito mga young people. Praise God. At marami din dito, katulad sa akin, mga matatanda na. Yes. Ito na ako. Dahil malapit na akong mag-senior citizen. Hallelujah. Hindi lang halata. Praise God. Hallelujah.
Pero anumang kalagayan yung mga kapatid natin, anumang kalagayan natin, may purpose, may layunin ang Diyos. Bakit tinawag ka ng Panginoon? Dahil hindi gusto ng Diyos, mga kapatid, na mag-enjoy ka sa kaligtasan na tinatangkilik mo ngayon. Ikaw lang ang maligtas. Ako'y napapasalamat at dito kanina mayroong pinag-pray. Yon ay nagpapatunay, mga kapatid, na ang iglesia, ang simbahan, ang mga mananampalataya ay buhay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Yun ang patunay na kapag every Sunday mayroon tayong bisita, praise God, ibig sabihin na mayroon ditong palaging nagpe-pray na mayroong iligtas ng ating Panginoon. Praise God. Pero kung wala na tayong bisita, mga kapatid, praise God, mararamdaman natin, hallelujah, na ibig sabihin, yung ating level ng ating prayer ay kulang na sa Diyos. Hello? Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Make yourselves available. Praise God. Hallelujah. Kailangan maging handa ang bawat mga mananampalataya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Your availability is the platform for God to show His glory. Everybody say amen. Praise God. Yung paging handa mo, paging handa ko, mga kapatid, praise God, hallelujah, yun ang magpapatunay sa Diyos na kung saan maihayag ang Kanyang glory sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Nang tinawag ako ng Diyos, praise God, na gamitin sa gawain niya, hindi ako nagreklamo. At alam niyo, mga kapatid, hindi ko inaasahan na ako'y magpastor. Wala yun sa kukuti ko na magpastor dahil napakahirap yung kalagayan ng pastor. At alam ko may pastor dito, yan si pastor, no? Praise God. Kaya nga, parang naiilang ako na mag-preach dahil may pastor dito na nandito. Gusto ko na walang pastor na nakikinig kapag nag-preach ako. Praise God. Hallelujah. Pero ano pa man, alam ko na ang espiritu na nandyan kay pastor, yun din ang espiritu nandito sa akin. At yung espiritu na nandito sa akin, yun din ang nandyan sa bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi ako nagreklamo. Mahirap man. Okay lang, sige. Lord, narito ako, gamitin mo ako, Panginoon, sa gawain mo. Napakahirap. Praise God. Hallelujah. Magpayuniring, napakahirap. Kaya nga, umiyak ang kalabaw. Nang tanungin ang kalabaw, gusto mo bang magpastor? Umiyak ang kalabaw. Praise God. Dahil alam ng kalabaw, istorya lang yan, ha? Praise God. Mahirap yung pastor. Mahirap yung kalagayan ng pastor. Lahat nandyan sa kanyang shoulder, mga kapatid, lahat ng mga responsibility. At nagpapasalamat ako sa SOP Church. Amen. Hallelujah. Na kung saan pinagpapalat, lumalago ang paglilingkod nyo sa Diyos. At hindi lang, lahat ay inaasa kay pastor. Mayroon na kayong mga leader dito sa church. Kaya nga sa GCAM Family Church, napakalaking pasasalamat namin sa Diyos, mga kapatid, na mayroong mga cell group leader. May mga cell group. Dahil yung cell group, mga kapatid, amen, doon yung small church na ginagawa, mga kapatid, upang doon magkaroon, ma-build up yung relationship. Na ikaw ay magbabackslide na, pero hindi ka magbabackslide dahil nandoon sa cell group, nandoon naka-build up yung relationship na hindi kayo doon magduduruan, hindi kayo magpupunaan ng yung mga pagkakasala o ano yung mga kainaan ninyo. Doon i-build up na kayo ay magmamahalan bawat isa. Amen. Bilang mananampalataya sa Panginoon. I-appreciate ka kung ano ang kahinaan mo. I-appreciate ka. Sige, magpatuloy ka, maglingkod sa Panginoon.
Clap our hands to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At habang nagpapatuloy ang gawain, praise God, yung ibang mga kapatiran na hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon, ngayon nagagamit na sa gawain ng Panginoon. May isang ang nanay, amen, hallelujah, na mag-umpisa, mag-attend sa cell group, hindi marunong magbasa. Praise God. Walang ginagawa mga kapatid, kundi makinig lang. Pero habang nag-a-attend siya ngayon, amen, hallelujah, marunong nang magbasa, nagmi-memory verse na, nag-i-explain na ng salita ng Panginoon. Praise God, sinasabi niya na talagang nabibless ako sa gawain na ito dahil dito ako binigyan ng Diyos ng karunungan at natuto na akong mag-share sa salita ng Panginoon at yung pagmamahal ko ay dito na sa cell group. Praise God, hallelujah. Yung mga tatay, mga kapatid, ganun din. Amen. Mayroong gawain din yung mga tatay, cell group, mga kapatid. At kahit may mga time na kunti lang nag-attend, sige lang, patuloy lang. Dahil ang purpose ng Diyos na palaguin, ang purpose ng Diyos na palaguin ang gawain niya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Palapakan natin ang Diyos, mga kapatid. At naniniwala din ako, amen, kapag available ang ating mga puso, mga kapatid, kapag available, amen, hindi tayo magre-reklamo at naniniwala ko sa susunod na panahon, itong areang ito ay hindi na kayang i-accommodate ng mga kapatiran na magsisimba. Praise God, hallelujah, glory to God. Pagpasok ng February, mayroon kaming tinatawag na prayer for 3. Praise God. Yung prayer for 3, bawat mga mananampalataya, pati mga young people, magpe-pray ng tigtatatlo. Praise God. So mayroon kaming tinatawag na 21 days challenge. Praise God. Yung 21 days challenge, mga kapatid, amen, hallelujah, ang bawat isa ay magpe-pray, magpa-fasting, 21 days, ipagpe-pray kung sino yung 3 na pinagpe-pray niya, yun ang goal niya up to 21 days. Praise God, hallelujah. Kaya naniniwala din ako kapag available ang bawat isang mananampalataya, kahit may trabaho ka, kaya mong gawin yan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Praise God, kahit nag-uopisina ka, kaya mong gawin dahil napakarami kaming mga yung si Pastor Joel Ayuda, mga kapatid, dito sa Maynila. Praise God, mga professional din yung mga member niya, pero nagsi-cell group sila. Bakit? Ay, available sila. Kaya gawin natin, mga kapatid, walang mahirap sa Panginoon. Kapag ready ang ating mga puso, ipapagamit natin sa gawain ng Panginoon. For many are called, but few are chosen. Yung chosen, yung available ang puso niya. At naniniwala ko sa SOP Church, amen, na available ang bawat puso ninyo. At more na pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Make yourself available in prayer. Lahat ng marunong mag-pray, magsabing amen. Yes, marunong tayong mag-pray. Pero ang tanong, gaano kalalim yung prayer mo? Kaya palagi kong sinasabi sa mga kapatiran, pati mga young people, amen, kapag ang prayer mo ay 5 minutes lang, yung prayer mo ay doon ka sa prayer ng mga backslider. Praise God. Sinasabi ko lang ito sa inyo, mga kapatid, dahil mahal ko yung kaluluwa ninyo. Amen. Hallelujah. Yung Espiritu na nandyan sa iyo, amen, na binaptize ka at nakareceive ka ng Holy Ghost, ganun din yun na nandito sa akin. Praise God. Napakaraming mga Krisyano, yes, nagpipray. Praise God. Pero yung prayer niya, napakababaw. Madali lang matapos. Hindi umaabot ng 5 minutes. Tapos na. Praise God. Kaya ang challenge, make yourself available sa pamamagitan ng ating pananalangin. Medyo habaan naman natin ang ating panalangin. Ipag-pray natin kahit ang ating sarili, hindi natin mapokus mag-pray. Mga kapatid, napakarami tayong mga kahinaan. Praise God. Hallelujah. Everybody say amen.
Kahit tayo mga baptized na in Jesus' name, mayroon pa rin tayong mga ugali na karaang ugali, di ba? Praise God, hallelujah. Nandito sa atin. Tayo natin yan. At alam nyo, kapag tayo ay kulang sa prayer, praise God, sabihin man natin hindi, tayo ay madaling magalit. Madali tayong ma-discourage kapag kulang tayo sa prayer. Dahil alam nyo mga kapatid, yung kapangyarihan lang natin ay sa prayer. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Make yourself available sa pamamagitan ng ating prayer. Yung iba, ayaw mag-fasting. Praise God, hallelujah. Alam nyo, sabi ng Matthew 17:21, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Everybody say praise the Lord. Kaya pa rin natin. Amen. Kahit may mga trabaho tayo, kaya pa rin natin dahil tayo ang may alam kung papaano tayo magpapagamit sa gawain ng Panginoon. Ikaw na ang magsisit ng schedule. Praise God, ganito, ganyan. Amen, hallelujah. At alam nyo mga kapatid, hindi lang tayo magiging prayerful kung mayroon tayong pangangailangan sa Diyos. Dahil marami yung mga Krisyano, amen, na prayerful, umiiyak, nagpipray sa Panginoon. Lord, yung prayer request ko, Panginoon, amen. Pero nang dumating na, binigay ng Diyos na ang kanyang prayer request, ang kanyang kahilingan sa Panginoon, amen, nang may pagpapala na yung prayer niya, hindi na nga umaabot ng 5 minutes. Brother and sister, kumakatok ang Diyos sa bawat puso natin kung ano ang umpisa nang hindi ka pa pinagpapala ng Diyos, gawin mo pa rin yung time na maging prayerful ka. Habaan mo yung prayer mo, ipag-pray mo yung kapatiran mo, ipag-pray yung kaibigan mo. Praise God, hallelujah, glory to God. Mas lalo na kapag pinagpala ka na ng Panginoon, mas lalo pang habaan mo ang prayer mo sa Diyos. Glory be the name of Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Inuulit ko yung sinabi ko kanina mga kapatid, lahat sa buhay natin, yung kamay natin sa Panginoon, yung mata natin sa Panginoon, yung bibig, yung puso natin sa Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang ginagamit ng Panginoon upang maligtas ang mga tao. Amen, na nasa kadiliman. Praise God. At itong pagkakataong ito, sinasabi ng ating ang minsay, make yourself available. Palapakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Paano natin ito gagawin? Amen. Yung topic natin, paano natin ito susundin? Sa pamamagitan ng ating pag-commit sa ating Panginoon. Kayang-kaya natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory be the name of Jesus. Kahit saang lugar, bakit hindi pa bumabalik ang Diyos? Dahil hindi pa natin ginagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Hello? Mayroon tayong mga kaibigan. Yung pamilya natin, amen, hallelujah, hindi pa rin naglilingkod sa Diyos. Ilang bisis ka na nag-fasting, ilang bisis ka na nag-pray sa kanila, magpatuloy ka pa rin. Habang buhay ka pa, gawin mo pa rin kung hindi pa rin sila naliligtas, magpatuloy ka pa rin. Meron nga nag-testimony na umabot pa ng 56 years. Praise God. Hallelujah. Hanggang sa namatay na lang yung babae. Yung goal niya na maligtas yung kanyang asawa. At namatay na yung babae, mga kapatid. Praise God. Yung kasama ng babae na nagsisimba yung aso. Praise God. Habang pinagmasdan ng asawa na lalaki na yung aso na pumupunta sa church. Ang aso nga pumupunta sa church. Bakit ako hindi pumupunta sa church? Praise God. Hallelujah. O kita mo, siguhan, nandito siguro sa church. Praise God.
At yun ang ginamit ng Diyos na dahilan, mga kapatid, yung kapamaraanan, yung aso na challenge yung lalaki at nabaptize siya in Jesus' name sa pamamagitan ng aso. Pero sa totoo, mga kapatid, yung prayer ng babae habang buhay siya, nagpa-fasting, pumupunta sa church, kahit mahirap, mga kapatid, nagpatuloy pa rin. At hanggang sa mamatay siya, ginamit ang aso para maligtas ang buhay niya. Palapakan natin ang ating Diyos. Kay ilan tayo na nandito ngayon, bawat isa sa atin, pati yung mga young people, praise God, kung gagawin natin ito, mga kapatid, amen, hallelujah, lalong lalago, lalong i-expand na gawain, at kahit padublihin ang area na ito, hindi kayang i-accommodate kapag tayo ay maging available ang ating mga puso sa gawain ng ating Panginoon. Magsitayo tayo lang, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Mahal tayo ng ating Diyos. Mahal tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man yung mga hadlang na ikaw ay maging available, maging handa sa pagpapagamit, drop it, mga kapatid. Ihagis natin. Kung ano yung mga kasalanan na kumakapit, iwaksin natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nang tinawag ni Jesus sila Pedro, sila Juan habang nandoon sa tabi ng dagat, I will make you the fishers of men. Hindi sila nagreklamo. Praise God. Hallelujah. Dahil nakahanda ang kanilang mga puso. Make yourself available. Praise God. Hallelujah. Huwag sabihin, Pastor, hindi ko kaya yan. Dahil mayroon akong sama ng loob kay sister, kay brother. Kung ano man yan, tanggalin mo yan sa pangalan ni Jesus. Kung anuman yung mga kasalanan na nakakapagpahina, kung anumang mga kahinaan na nakakapagpahina sa paglilingkod mo sa Diyos, nakakapagpahina at walang gana o nawawala yung burden mo, praise God, tanggalin mo yan sa pangalan ni Jesus. Ito nating lahat na pagpalain ng Panginoon. Yung prayer natin, Lord, pagpalain mo ako, Lord. Pero bago tayo pagpalain, ang vision ng Panginoon, ang purpose ng Diyos sa bawat siya sa atin, is to win soul and make disciple. Pakawin tayo ng mga kaluluwa. Napakalaking kagalakan niya. Kaya nga sa church, mga kapatid, bumuo kami ng mga prayer warrior. At sinachallenge ko lahat, pati yung mga young people, prayer warrior. Dahil napakalaki yung advantage sa church kapag may mga prayer warrior. Hallelujah. Kapag tayo ay mayroong goal sa isang area, bago tayo pumunta doon, nagkakaisa yung prayer warrior, pinagpipray yung lugar, ginagapos yung territorial spirit na nandoon sa pamamagitan ng mga prayer warrior, mga kapatid, at pagpunta sa gawain ng Panginoon, hallelujah, ginapos na ang kaaway, hindi na siya makakakilos, at yung mga tao ay mayroon ng frame na kung saan sila ay makikinig sa salita ng Panginoon. Sino man dito ngayon, hallelujah, na mahirap gawin itong availability. Makatok ang Diyos sa bawat puso, mga kapatid. Kaya natin. Kaya natin. Praise God. Hallelujah. Bago ko ibigay sa ating
kapatid na inatasan. Amen. Make yourself available. Lord, narito ako, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, sa gawain mo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory be the name of Jesus. Glory be the name